Sa pag-umpisa ng ating kwento makikita ang mga kabahayanan at matatanaw din ang isang tulay at ilog sa hindi kalayuan, makikita din ang isang bahay. Habang umuulan ng niyebe sa loob ng Alliance Leader Hall makikita ang mga tatlong individual. Alliance Leader Cheyenne Hejin. Habang tinitignan ang scroll. Advisor Saryang. At nagsalita ang Leader Hejin at nagsaad na umuulan ng niyebe. At napatingin sila sa labas ng hall. Nagsaad si Advisor Saryang. Baekpyo, magugustuhan ng anak mo ito. Malamang tumatalon sa tuwa ang batang iyon ngayon. Sabi mo 3 taon na ang anak mo ngayong taon? Habang naiwang nagtataka ang dalawa sa sinabi ng kanilang leader. 6 na taon, sir. Said ni Escort Warrior Baekpyo. Habang nagulat ang hall leader sa sagot ni Baekpyo. Lumipas na ba ang ilang oras? Hindi ko namamalayan lahat. Habang may pawis sa mukha. Sir, nagtanong ka din ng ganyan ilang araw na nakalipas. Ano? Nasabi na lang niya sa isip niya. Kakaiba ito, madalas mangyari sa mga araw na ito kung ano ang mali sa akin. Habang may patak ng pawis sa kanyang mukha. Sa anumang rate, dapat kong bumili si Baekpyo ng pangbatang ng ilang mga damit. Ang pag-iwan sa ibang tao sa isang tabi si Baekpyo ay isang subordinate na nakasama ko ng ilang dekada. Anyway, Baekpyo, bata lalaki ba ito? O ito ay isang babae? Hindi ko man lang maalala ang kasarian ng bata. Nabasag ang kanya pag-isiip nang tinawag siya ni Advisor Saryang. Sir, okay ka lang? I'm fine. Mukhang tumatanda na yata ako. Hindi sir, malusog ka pa. Maraming oras ang lumipas. Mahigit 40 taon na. Ang oras na napanatili ko ang aking posisyon bilang pinakamalakas sa mundo. Advisor Gal. Yes sir. Anong klaseng tao ako? What are you taking about? Habang makikita silang tatlo nakatingin sa niyebe. Gaya nga ng sinabi ko, gusto kong marinig ang mga iniisip mo kung anong klaseng tao ako. Habang makikita ang pagtataka ng dalawa, maya lang nagsalita sila. Ikaw ang pinakadakilang tao sa Jianghu. At ipapakita ang mga nakaraan pinagdaanan ng hall leader. Ang pinakadakilang tao sa Jianghu ha. Martial God Cheyenne Hejin. Ang pangalan na natanggap ko pagkatapos gawin ang Sword Emperor Blade Emperor at unang kong nahulog sa kanilang mga tuhod sa edad na 29. Matapos ang pagbuo ng Murim Alliance, ako ay naging Murim Alliance leader sa aking 30s. Matapos maging pinuno ng alyansa. Matagal akong nakikipaglaban sa mga di-orthodox na sekta. Pagsira sa di-orthodox na sekta na madilim na landas ng 13 sindikato tungo sa kapayapaan. At sumira sa kahalili sa demonic cult at sa blood-heaven divine cult. Sa huli ay nakamit ko ang matagal nang itinatangi na wish ng Murim Alliance. Iyon ay kung paano nagawang mapanatili ang kapayapaan ng Jianghu, ngunit may mga kaaway sa loob. Ang mga naglista para sa ganap na kapangyarihan ay nilason ang aking pagkain at nagpadala ng mga mamamatay tao pagkatapos ako sa gabi. Ngunit nakaligtas ako at pinutol ko ang lahat ng nangarap ng paghihimagsik. Tinawag ako ng mga Jianghu na pinuno ng alyansa na dugong bakal. At ang pinuno ng alyansa ng kaparusahan para sa walang awa na pag-aalis ng mga traidor. Ikaw ang supremo ni Jianghu. At ang simbolo ng katuwiran at martial arts. Ikaw ay umiiral Jianghu ito sa sarili. Sir, parang iba ka sa dati. Baka masama ang pakiramdam mo. Habang nakangiti nagsaad siya. No, I'm fine, bumalik na kayo ngayon. Ikaw din Baekpyo, di ba ilang araw na ang nakalipas simula nung huli kang umuwi? Dagdag pa ng leader na. Hindi na kailangang i-escort ako ngayon kaya umuwi ka na lang. Habang makikita ang lungkot ni Escort Warrior Baekpyo. Naiintindihan namin, please have a good rest. Jianghu mismo ang sinasabi nila. Kung makamit mo ito, magkano pagkatapos masunog bilang isang tao ng Jianghu, wala nang mahihiling pa. Gayunpaman. Nabuhay ako ng mabangis na buhay. Natatawa siya habang isip nga ang mga nakaraan niya bago siya maging alliance leader. Sa sobrang kasiyahan ang nararamdaman niya, bigla na lang siyang naramdamang sakit sa puso niya at nasabi na lang niya sa isip niya na. Habang hawak-hawak ang dibdib. Ano itong biglaan? Malilipat ang eksena sa nagtatanong saan ang lugar na ito. Ang amoy ng mga halamang gamot ay dapat nasa medical na silid. Nahimatay ba ako? Malamang nagalit sa akin si Advisor Galwil dahil sa hindi pag-aalaga sa sarili ko. Sa anumang paraan para mahimatay ang pinakamalakas sa mundo. Ano ang
Walang laman ang dansyan ko. Nagpapakalat ng lason. Imposibleng walang paraan ang mga bagay tulad ng kiwa dispersing poison na gagana sa akin. Habang makikita ang dalawang nakatayo at nagtanong. At lumapit ang babae at nagsaad na. Are you alright? Sino ka? Ano bang mali sa boses ko? Seryoso mo lang ba ako tinanong kung sino ako? Habang nakangiti. Tama yan. Tama yon. Saad naman ng babae habang kita ang mga ugat na lumalabas sa noo. Habang nagtataka at may pawis sa mukha. Aking mahal mangyaring hawakan ito. Mayati-maya lang nakatikim ng sapok ang binatilyo sa ginang. Sa galit na tuno. Kahit ang paghingi ng tawad sa amin ay hindi sapat pero ano na lang ang nasabi mo. Sino ka? Oo mangyari sabihin mo sa akin. Yung taong buong magdamag na nag-aalala sa'yo nang hindi nakatulog. I'm your mother you unfilial brat. Yan ba ang dapat mong sabihin sa nanay mo? Please hold it in it mukhang hindi na siya natauhan pagkatapos mawalan ng malay. Bitawan mo ako. Mamatay ka na lang sa halip na walang utang na loob. Panaginip ba ito? Oo dapat kung hindi. Ako yun habang nakita niya ang mukha sa salamin. Alam kong panaginip ito. Bakit pa rin ako nananaginip ng ganito kaliwanag? Sumasakit na rin ang likod ng ulo ko. At nanlaki na lang ang mga mata ng dalawa nang bumagsak ang ating bida. Maririnig din ang pagsigaw ng pangalan Duan hanggang sa labas. Padilim na nga. At makikita si Duan na gising na nagtataka pa din siya sa mga nangyayari. Akala ko magigising na ako bilang leader ng alyansa. Pero hindi yun panaginip ha. Kahit gaano kalalim ang naramdaman ko sa panaginip. Walang paraan na hindi ko matukoy ang pagitan ng panaginip at katotohanan tulad nito. Wala pa ring palatandaan na nahulog ako sa isang estado ng paglihis ng ngiti. Paanong nangyari ang ganitong bagay? Habang pinagmamasdan niya ang mukha niya sa salamin. Naranasan ko na ang lahat ng uri ng hindi kapanipaniwalang mga bagay sa loob ng 70 taon ko ng buhay, ngunit reincarnation. Ano pa? Habang may pawis sa kanyang mukha. Nasa akin pa rin ang lahat ng alaala noong si Tian Hejin. Natigil ang pag-isip ni Tian Hejin nang may nagsalita ng. At nagsaad ng. Nakakahiya ka. Dagdag pa nang dumating sobrang disappointed ako sa iyo kahapon. At makikita din ang dala-dala niya. Wala akong maalala. Habang naiwang nagtataka si Tian Hejin, nasabi na lang niya sa isip niya. Sa totoo lang wala akong alam sa buhay ng binatang ito. Kaya hindi masamang sabihin na hindi ko ito maalala. Hindi mo maalala? Pareho ka pa ring iresponsableng tao. Ha? Iresponsableng tao? Noong ako ang pinuno ng alyansa. Ako ay malinaw sa aking mga gantimpala at parusa. Kapag nahaharap sa iba ay hindi ko sinisisi ang sitwasyon. Hindi ako umasa sa katapatan ng aking nasasakupan. At palaging inaako ang responsibilidad para sa aking mga tungkulin. Habang makikitang palabas na ang matanda. Pero mayon ako na ang iresponsable. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito. Habang nanlaki ang mga mata ni Tian Hejin sa sinabi ng matanda bago umalis. Saad niya sa sarili niya habang nasa katawan ng batang napasukan niya. Ano ang ginawa ng brat na ito para makatanggap ng ganitong klase ng pagtrato pagkatapos niyang magkamalay at imulat ang kanyang mga mata? Nakakapagod. Habang napabuntong hininga. Maya-maya may nagbukas ng pinto. O gising ka na. Dagdag pa nang dumating. Anong sinabi sa'yo? Di ba sabi ko hindi ka mananalo kahit babae yun? Ano pa ang mapilit mong pag-inom? Sino ka na naman? At naiwang nagtataka habang may lumalabas na pawis sa mukha. Narinig ko ang tungkol dito. Sabi nila umakto ka na parang nawala ang alaala mo. Ano? Kapag nakikita kitang ganito puno ka pa rin ng daya. Kung mababasa mo lang sana ang sitwasyon sa araw na yon. Habang walang masabi si Hejin, dagdag pa ng kausap ni Hejin. Hindi, wala kang kasalanan. Sa anumang rate young master mangyaring kunin ang pagkakataong ito at magsanay ng martial arts ng masigasig. Hindi ba't sobra-sobra na ang pag-abot sa iyo ng isang babae? Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Ako ay guwang taon na ang kasiyahang ito kaya't mangyaring itigil ang pagpapanggap na nawalan ka ng mga alaala. Of course not, it's not nuts but bright nuts head ang sabi mo nung sinubukan mo akong pagtawanan. Bakit ka nagkakaganito?
Wala talaga akong maalala. Sinabi ko sa'yo na hindi mo kailangang magpanggap na nawala mo ang iyong mga alaala sa harap ko. Seryoso ako. Saad naman ni Guangtou. Tagala. Sagot naman ni Duan. Naalala mo ba yung pinahiram ko sa'yo dati? Hindi kung magkano ito. 2 taels. Talaga. May pera ba ako? I do, here you go. At makikita ang binigay ang mga gold coin. Hindi ka panipaniwala, mukhang nawala na talaga ang alaala mo. Bakit bigla ka na lang naniwala sa akin? Dahil ikaw yung tipo ng tao na hindi nababayaran ang perang hiniram mo. Ano ang hindi ko binabayaran ang perang hiniram ko? Sino sa lupa ang bastard na ito? How on have I lived everyone is treating me like this? Saan ako magsisimula? Habang sa isiip naman ni Hejin. Mukhang marami akong nagawang maliha. From the latest one kung bakit ako nasaktan. You went to see Lady Song, got rejected, then you started taking rudely and were beat ila her. Nagalit ka dahil doon uminom ng maraming alak ng mag-isa at nahulog sa isang lawa. Habang napabuntong hininga. At nagtanong kung sino ang Lady Song? Habang may mukhang nagtataka kung sino si Song. Kahit si Lady Song. Hindi mo man lang siya naalala. Saad ni Guangtou. Saad naman ni Duan. Song Hulian. Ang successor ng pamilya ng Song. Siya ang pinakamagandang tao sa Shandong. She is both smart and strong, although she is perfect, there's one fatal flaw about her. Saad naman ng ating si Duan. Isang nakamamatay na kahinaan, ano yon? Wala siyang swerte sa asawa niya. Habang may mukhang dismayado, dagdag niya pa. Ang kanyang nakamamatay na kahinaan ay isang rosas lamang dahil sa arranged marriage madalas kang tinamaan. Saad ni Duan sa kausap niyang si Guangtou. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Grabe ang pangangati ng kamay ko habang nakikinig sa'yo, parang gusto kitang hampasin sa di malamang dahilan. At makikita ang lumalabas na black aura kay Hejin. Dagdag pa ni Guangtou. Ang relasyon sa pagitan mo at ako ay mas matibay pa kaysa sa isang arranged marriage na pinagmamasdan mo. Talaga. Habang naalala niya ang sinabi sa kanya ng matanda. Isa kang kahihiyan sa pamilya, paano ang aksidente dati na nawalan ka ng malaking pera dahil sa pagsusugal at sa manliligaw na hulog ka sa pag-inom at pag-aaway, paglayas ng bahay na nagsasabing ayaw mong magsanay ng martial art, gumagawa ng kaguluhan. Na nagsasabing gusto mong gumawa ng isang malaking pangalan para sa iyong sarili sa Jianghu. At pinatigil na nga siya ni Duan sa mga pinagsasabi niya. Isang beses lang sinampal ng ina sa likod ng ulo ang bastos. Kung halos mamatay na sana siya. At tinawag niya sa Guangtou. Guangtou, sa iyo anong klaseng tao ako? Maaari ba akong maging tapat? Siyempre sabihin mo sa akin, ito ang chance mo. Habang may kaba sa mukha ni Guangtou at sinagaw niya nga ng malakas. Ikaw ay basura. At inulit lang ng ating bida ang sinabi ni Guangtou sa kanya na isang basura. Habang nasa isip niya ang ikaw ay Jianghu mismo, mukhang talagang namatay at muling nabuhay. Ang pangalan ng binata na na-reincarnate ko bilang sinilida ng pinuno ng angkan ng base swordsman na pamilya ng Shandong. Hindi lamang ang kanyang interpersonal na relasyon, ang kanyang martial arts skill ay mahirap din. At kahit na siya ay isang 20 taong gulang na inapo ng pamilyang eskrimador, ay mayroon lamang siyang 5 taong karanasan sa Kiwa Center. Saad niya sa kanyang sarili. Nasabi na lang ng ating bida sa isip niya habang nakatingin kay Guangtou. Ang tanging kapaki-pakinabang na mga bagay na mayroon ako ay isang lingkod na nagsilbi sa akin mula noong ako ay bata pa. Itong busybody. Habang makikitang naka-cross arm at mukhang malalim ang inisip at may seryoso mukha. Guangtou, may naririnig ka bang chismis? Saad naman ni Guangtou. Anong chismis? Saad naman ni Hejin. Kung ang isang treasure map at isang dating master o isang 2 ulo na espiritong nilalang ay lumitaw. Kung ang pinuno ng alyansa ay namatay. Bakit mamamatay ang malusog na leader ng alyansa? Habang sa isip naman ni Hejin. Ilang araw na ang lumipas mula nang ako ay muling magkatawang tao. Tinatago ba nila ang kamatayan ko? Dahil malaki ang magiging epekto ni Jianghu kung malalaman ang pagkamatay ng pinuno ng alyansa ng Murim. Habang nagsalita naman si Guangtou at binasag niya ang pag-iisip ni Hejin. Nagsaad siya na.
Isang tsismis na nahimatay ka pagkatapos mong bugbugin ng Miss Song. Nasabi na lang niya sa isip niya na ang dahilan kung bakit ako nasaktan ay napahiya ako nang marinig ko ang kwentong iyon. Habang makikita ang dismayadong mukha. Habang ang ating bida na walang alam sa mga nangyari sa dating may-ari ng katawan nagsaad na lang na. Tama ang ganda ng Miss Song. To the point that I'd lose my mind and rush to her only to get beaten. Sabat naman ni Guang Tao habang natawa. Oo, hindi pa nagtagal mula nang bumalik siya, ngunit laganap na ang mga chismis tungkol sa pagiging pinakamagandang kagandahan ng silangan. Hindi mo ba naaalala kung paano pumila ang mga tao para lang tingnan ang kagandahan ni Miss Song? Hindi ko maalala. Saad naman ni Hee-jin sa isip niya na. Marami na akong na-date na babae sa past life ko. Mayroon pa ngang isa sa pinakamagagandang 4 na kagandahan ng gitnang kapatagan, at isa rin ang pinakadakilang kagandahan sa mundo noong panahong iyon. Ngunit hindi ko maibabahagi ang tunay na pagmamahal sa sinuman sa mga babaeng iyon. Ito ay dahil naging masyadong malakas ako bilang isang master sa murang edad. Tinuring ako ng mga babaeng iyon bilang Tian He-jin ang pinakadakilang Panginoon sa mundo sa halip na isang lalaki lamang Tian He-jin. Sa akin ang Spara ang tanging liligaw ko. At nagsaad naman si Guang Tao. Kahit nabugbog ka gusto mo pa ring makilala si Miss Song di ko maunawan yaong master. Sagot naman ng itong bida. Kalimutan mo na yon. Kalimutan ko na ang ano. Kalimutan ang tungkol sa Miss Song ang pinakamagandang kagandahan ng Shandong o kung anuman at dalhin mo lang ako ng espada. Talagang nawala ang iyong mga alaala. Maya-maya lang dumating na si Guang Tao dala-dala ang espada. Ito ay shoved sa bodega. Mula nang marating ang rurok. Walang kaaway na karapat-dapat na humawak ng espada. This my first time na humawak ng espada sa ilang sandali. Dagdag niya pa sa isip niya. Pero bigo akong maabot ang mental sword realm kahit na tinawag akong martial god. Isang estado kung saan malayang magagamit ang isang invisible na espada na nilikha ng isip. Habang makikita ang paglabas ng aura sa espada sa paghugot niya. At iyon ay kilala na walang anumang bagay sa mundo na hindi maaaring putulin ito. Ngayong ako'y muling isilang. Gusto kong tahakin ang landas na hindi ko tinahak sa aking nakaraang buhay. Young Master, hindi mo naman sinusubukang maghiganti sa Miss Song gamit ang espadang ito ha? Habang nagulat si Hee-jin sa mungkahi ni Guang Tao. Hindi mo dapat gawin iyon. Anong pinagsasasabi mo? Habang naiwang nagtataka si Guang Tao. Dagdag niya pa sa isip niya. Base sa mukha niya, hindi siya nagbibiro. Habang mapabuntong hiniga si Hee-jin. Hindi ko lang maintindihan kung anong klaseng tao itong orihinal na may-ari ng katawan. Habang dumating ang ina ng may-ari ng katawan na pasukan ni Hee-jin. At nagsaad. Yun ba talaga ang dahilan? At makikitang nagbigay galang si Guang Tao. At tinawag niyang Emoy Lady Welcome. Saad ng kanyang ina na. Tinanong kung talagang sinusubukan mong saktan si Hualin. Hindi iyon ang dahilan. Saad naman ng ating bida sa kanya ina. Pero bakit hawak mo ang espadang yan? Saad ulit ng kanyang ina. Nasabi na lang ng ating bida sa isip niya. Gaano ba siya hindi nakahawak ng espada na kailangan kong marinig ito para lang sa paghawak ng isa? Habang mapabuntong hininga at nagsaad si Hee-jin. Seryoso na akong magsasanay sa martial arts mula ngayon. At makikitang nagulat si Guang Tao sa mungkahi ng bida habang naguluhan ang ina ni Hee-jin. At nagsaad na laing ridiculous hanggang sa dulo. Isinasaalang-alang kung paano mo sinusubukang magsinungaling dapat ay iniisip mo ang paggawa ng isang bagay na hindi masama. Inay, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa espadang ito sa hinaharap habang naguguluhan ang ina ni Bilidan sa mungkahi sa kanya. Dagdag pa ni Bilidan. Pero kahit papaano, hindi ko kailanman saksakin ang aking kasintahan gamit ang espada na ito. Hindi ko ito gagamitin para usigin ang mga mahihina kaysa sa akin. At nagulat ang kanyang ina sa isip naman ng ating bida. Sobrang abala sa martial arts at pag-aalaga sa murim kaya hindi ko man lang nasimulan ang pamilya. At makikita ang mga imahe ng mga nakaraan niya. Dagdag niya pa sa isip niya. Hindi ko alam kung bakit ako muling isinilang sa katawan ni Bilidan. Pero habang nandyan na ako, mamumuhay ako ng lubos bilang Bilidan. Huwag kang mag-alala, inay. At wala nang masabi ang ina ni Bilidan sa mga pinagsasabi ng ating bida.
Lumipas ang mga ilang araw. At makikita si Bilidan na nagmeditate habang may lumabas na naasul na aura sa buong katawan. Pinalitan ko ang 5 taon ng mahihirap na internal arts sa 5 taon ng purong internal arts. May maya lang minulat na niya ang mga mata niya, dagdag niya pa sa isip niya. Mula ngayon, palalakasin ko ang aking panloob na sining at tibay gamit ang makalangit na sining ng sirkulasyon ng martial. At biglang pumasok si Guang Tao sa loob ng pinag-iinsayuhan ni Bilidan na sabi na lang ng ating bida na dumating na ang oras. At nagtanong ang ating bida kay Guang Tao. Namatay ba ang pinuno ng alyansa? Habang nagulat Guang Tao sa sinabi ni Bilidan. Ano nang sinasabi mo? Bakit biglang mamamatay ang pinuno ng alyansa? Dagdag niya pa na ang narito ang song ng pinuno ng angkan. Nagsalita naman ang ating bida. Sino yan? Sa pasigaw na tuno sinabi ni Guang Tao. Ama ni Miss Song, si Grandmaster Song Yujing. Ano naman? Bakit ka natataranta? Saad naman ng ating bida habang namumula ang mukha. Dagdag pa ni Guang Tao. Dahil kasama rin niya si Miss Song. Saad ni Guang Tao habang nakikita silang dalawa naglalakad. Yung master, alam mo na hindi ka dapat magdulot ng gulo sa pagkakataong ito, di ba? Alam ko. Saad ng bida. Dagdag pa ni Guang Tao. Kailangan mo talagang humingi ng tawad ng may paggalang, naiintindihan mo ba? Nakuha ko na. Sagot ng ating bida. Habang makikitang si Guang Tao na may mukhang nag-alala sa gagawin ng bida. Ay, andito ka na. Saad ng 4 ni Bilidan habang matatanaw ang 4 at nanlaki ang mga mata ni Tandang Hijen habang nakatingin. Tagapagmana ng Song Hualin ng pamilya Song. Saad naman ng ating bida sa isip niya. Mas maganda siya kaysa sa akala ko. Kaya may dahilan kung bakit nawala sa katinuan ang katawan na ito. Matagal na panahon na. Saad ng ating bida habang matatanaw nagbibigay galang Guang Tao. Oh, okay naman kami. Saad ni Song Yujing. I'm sorry about the incident. Saad ng ating bida habang nakangiti at nakatingin kay Hualin. Habang hindi pinansin ang ating bida. Magsasalita pa sana ang ama ni Hualin. Nagsalita na ang ama ni Bilidan. Pwede mo nang itigil yan, anak ko ang may kasalanan, huwag mong sisihin si Hualin. Ngayon na nandito na tayong magkasama, may gusto akong pag-usapan. Saad ni Hualin. Tama, ano ito? Saad ng ama ni Bilidan habang may pawis ang noo. Dagdag pa ni Hualin. Pakiusap, kanselahin ang napagkasunduang kasal namin. At nagkatitigan ang dalawa. At sinigawan si Hualin ng kanyang ama. Ano bang sinasabi mo bigla-bigla? Dagdag pa ni Hualin sa seryoso mukha. Alam kong bastos ako, pero sa tingin ko may karapatan akong pumili ng sarili kong asawa. At walang masabi ang tatlo sa mungkahi ni Hualin.